Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay Araling Panlipunan 2, ika-4 na markahan, ikatlo at ika-4 na linggo. Ang ating aralin ay mga karapatan sa komunidad. Layunin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang nagagawa mong may paliwanag na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad. Subukin natin. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, ito ay ang pagsasabi ng opinyon ukol sa paraan ng pag-aaral. A. Karapatan. B. Katungkulan. C. Tungkulin. Ang sagot ay tama, titik, A. Ikalawang bilang, ito ay ang pagsunod sa mga alituntunin kapag bumisita sa isang museo sa isang makasaysayang pook. A. Karapatan. B. Serbisyo. C. Tungkulin. Ang sagot ay tama, titik, C. Ikatlong bilang, ito ay ang pag-aaral sa isang institusyon na hahasa sa kasanayan sa computer. A. Alituntunin. B. Karapatan. C. Tungkulin. Ang sagot ay tama, titik, B. Ika-4 na bilang, ito ay ang pagbili ng mga orihinal na DVD, VCD, at CD ng mga mang-aawit na Pilipino. A. Karapatan. B. Ordinansa. C. Tungkulin. Ang sagot ay tama, titik, C. Ika-5 bilang, ito ay ang pagpayag sa paanyaya na ibahagi ang kasanayan sa pagtugtog ng piano. A. Karapatan. B. Pangarap. C. Tungkulin. Ang sagot ay tama, titik, A. Balikan natin. Isulat ang titik ng paglilingkod na ginagawa ng mga sumusunod na tagapaglingkod. Basahin natin bago natin sagutan. A. Gumagawa at nagkukumpuni ng iba't ibang kasuotan. B. Nangungulekta ng mga basura sa komunidad. C. Tumutulong sa punong barangay at mga kagawad sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng komunidad. D. Tumutulong sa mga ina sa kanilang panganganak. E. Tumutulong sa mga doktor sa pagpapalaganap ng kalusugan ng komunidad. F. Nagtuturo sa mga bata ng iba't ibang kaalaman. Number 1, Barangay Tanod. Number 2, Barangay Health Worker. Number 3, Mananahi. Number 4, Kumadrona. Number 5, Basurero. Sagutan na natin. Ang sagot sa number 1 ay
tama titik C. Number 2, tama titik E. Sa number 3, ang sagot ay tama titik A. At sa number 4 ay tama titik D. Number 5, ang sagot ay tama titik B. Tuklasin natin. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Sino-sino sa kanila ang natutugunan ang mga karapatan? Tama, ang mga natutugunan ang kanilang karapatan ay ang mga magulang, pulis at mga bata. Ano-ano ang iyong mga karapatan? Tama, ang mga karapatan ay karapatang mag-aral, makapaglibang at iba pa. Talakayin natin. Bawat karapatan may pananagutan ako. Mahalagang malaman nating lahat ang ating mga karapatan. Tinatamasa ba natin ito sa ating komunidad? Basahin natin ang mga sumusunod na karapatan. Masaya akong pumapasok sa aming paaralan. Maliit lamang ito, subalit libre ang lahat ng pangangailangan. Sinusuportahan ito ng aming komunidad. Tungkulin kong mag-aral ng mabuti upang makatapos ng kursong gusto ko. Maliit lang ang aming tahanan. May pagmamahalan ang bawat isa sa aming pamilya. Naaalagaan kaming mabuti ng aking mga magulang. Bilang ganti, sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking mga magulang. Ako ay isinilang na malusog, binigyan ng pangalan at ipinarehistro sa tulong ng aming kumadrona sa barangay. Tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Malinis at tahimik ang aking komunidad. Alam kong ligtas akong manirahan dito. Tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng aming kapaligiran. Malaya akong nakapaglalaro sa plaza ng aming komunidad. Tas at maraming palaruan ang ipinagawa ng aming kapitan. Tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Okay, mula sa inyong mga binasang karapatan, sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, ano-anong karapatan ang tinatamasa ng mga bata? Ikalawang tanong, ano-ano ang katumbas na tungkulin ng mga karapatang tinatamasa? Sagutan na natin. Ang mga karapatang tinatamasa ng mga bata ay karapatang makapag-aral. At ang tungkulin ay tungkulin kong mag-aral ng mabuti upang makatapos ng kursong gusto ko. Sunod, karapatang manirahan sa tahimik at malinis na komunidad. At ang tungkulin dito ay tungkulin kong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. At ang tungkulin ay tungkulin kong pangalagaan ang aking pangalan. Karapatang makapaglibang. At ang tungkulin ay tungkulin kong ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. At ang tungkulin ay sinusunod ko ang lahat ng payo ng aking mga magulang. Pagyamanin natin. Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M kung ito ay mali. Number 1,
Karapatan ng bata ang maglibang, kaya siya ay nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan pagkatapos mag-aral. Number 2, karapatan ng bata ang tumira sa tahimik at mapayapang lugar, kaya pinapanatili nilang malinis at ligtas ang kanilang lugar. Number 3, karapatan ng bata ang mag-aral, kaya kinakalimutan niyang mag-aral para sa pagsusulit. Number 4, karapatan ng mga bata ang maisilang, kaya ang ina ay hindi kumakain ng tama para hindi siya tumaba. Number 5, karapatan ng bata ang maging malakas at malusog, kaya kumakain siya lagi ng masustansyang pagkain. Sagutan na natin. Number 1, ang tamang sagot ay T. Number 2, ang sagot ay T. Number 3, ang sagot ay M. Number 4, ang sagot ay M. Number 5, ang sagot ay T. Isulat ang tinutukoy na karapatan ng bawat larawan. Number 1, anong karapatan ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, karapatang makapaglibang. Number 2, anong nakikita ninyong karapatan sa larawan? Tama, karapatang makapag-aral. Number 3, anong karapatan ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, karapatang kumain ng masusustansyang pagkain. Number 4, anong karapatan ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Number 5, anong nakikita ninyong karapatan sa larawan? Tama, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Sunod na activity, para sa inyong karagdagang kaalaman, iguhit ang positive sign kung ipinatutupad ng komunidad ang mga karapatan ng maayos at negative sign kung hindi. Number 1, maganda ang plaza ng aming komunidad. Maraming mga bata ang ligtas na naglalaro rito tuwing walang pasok sa paaralan. Number 2, dahil sa libreng edukasyon, nakakapag-aral na si Daniel sa tulong ng isang kagawad ng barangay. Ang sagot ay tama. Ang sagot sa ikalawang bilang ay tama. Number 3, may proyekto ang aming kapitan na paliksahang pangkultural upang malinang ang kakayahan ng mga bata sa aming komunidad. Ang sagot ay tama. Number 4, sa ilalim ng tulay naninirahan ang pamilya ni na Robert. Pinagtagpi-tagping kahon at plastik ang kanilang bahay. Ang sagot ay tama. Number 5, ang pamilya ni Angelo ay masayang naninirahan sa kanilang komunidad. Ang sagot ay tama.
Tandaan natin, karapatan, ito ay pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao. Ito ay upang makapamuhay sila ng maayos. Tungkulin, ito ay pananagutang dapat gawin ng isang mamamayan. Ito ay katumbas ng karapatang kanyang tinatamasa. Mahalagang matamo ng bawat bata ang kanyang mga karapatan upang lumaki siyang maayos at kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, pamilya at komunidad. Ang katumbas at tungkulin ng bawat karapatan ay dapat isagawa ng buong puso at may pagkukusa. Dapat pahalagahan ang ginagawang pangangalaga at pagpapatupad ng komunidad sa mga karapatan ng bawat tao. Isabuhay natin. Magbigay ng 5 karapatan na tinatamasa mo at isulat ang bawat tungkuling katumbas nito. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa inyong offline activity 1, tayahin natin. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Number 1, ano ang tawag sa ginagawa o ginagampanan ng isang tao bilang katumbas ng mga karapatang tinatamasa? A. Alituntunin. B. Karapatan. C. Tungkulin. Number 2. Ito ay ang pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay ng maayos. A. Karapatan. B. Pangarap. C. Tungkulin. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin sa paaralan? A. Nagmamano o bumabati sa guro. B. Nagtatapon ng basura sa ilalim ng upuan. C. Naglalaro sa loob ng silid-aralan. 4. Si Rachel ay nagkasakit at ipinagamot siya ng kanyang mga magulang sa ospital. Anong karapatan ang ipinakikita nito? A. Karapatang makapag-aral. B. Karapatang makapaglibang. C. Karapatan sa pangangalagang medikal. Karapatan mong lumaki sa maayos at ligtas na kapaligiran. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang katumbas na tungkulin na dapat mong gawin? A. Naglalaro sa loob ng simbahan. B. Iginagalang ang karapatan ng iba. C. Sumusunod sa batas trapiko. Para sa inyong offline activity 2, gawin natin. Panuto, isulat ang katumbas sa tungkulin ng bawat karapatan. Basahin natin bago ninyo sagutan. Narito ang mga karapatan. Number 1, karapatang maging malusog. Number 2, karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Number 3, karapatang manirahan sa tahimik at malinis na komunidad. Number 4, karapatang makapaglibang. Number 5, karapatang makapag-aral. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig.